Bakit natin paproblemahin kung sa panahon si Kristo ay namatay at sino daw ang Diyos? Kaya nga magiging problema at magiging tanong ito sa mga taong walang pananampalataya sa pangalawang kalagayan ni Kristo na siya din ay Kristong hindi ayon sa laman, kundi Diyos na maluwalhati, Roma 9:5. Magiging tanong talaga ito kapag wala kang pag-aaral sa pangalawang katangian niya. Dual in nature ang ating Panginoon. Dapat pag-aralan ninyo ito kasi nasusulat din eh. Huwag dapat tayong maging bias sa pagbabasa. Para hindi naman bias ang matatanggap ng mga tagapanood sa inyong mga turo at aral. Dapat makapatid, be fair, patas. Pag-aralan natin siya ay Kristo ayon sa laman. Pag-aralan din natin na siya ay Diyos na maluwalhati. Paano siya naging Diyos na siya ay tao? Makapatid, maraming magbigay ng mga statement, conclusion. Hindi pwede ang Diyos magkatawang tao. Bakit may babasa tayong nagkatawang tao? At pipigilan mo ba ang gusto ng Diyos? At bakit siya magkatawang tao? Bakit kailangan siyang magkatawang tao? Dahil sa isang plano ng kaligtasan. Ang kaligtasan kasi natin, makapatid, hindi kagaya ng kaligtasan ng mga balik Islam. Ang balik Islam, hindi nila kailangan, makapatid, ng Kristo na magpapako sa cross, magbuwis ng buhay upang tubusin ang ating kasalanan. Sa kanila kasi, makapatid, is salvation by works. Gumagawa ka lang ng kabutihan, gumawa ng kabutihan, gumawa ng kabutihan, gumawa ng kabutihan na hindi mo alam kung ilang pirasong kabutihan ang gagawin mo para matapalan mo, matabunan mo ang mali mong nagawang kasalanan. Ilang kayang kabutihan ang gagawin ng isang tao na ang paniniwala ay ang kaligtasan ay makukuha mo lang sa gawa. Kung hindi mo tatanggapin na si Kristo ang kabayaran ng kasalanan na upang matabunan ang ating kasalanan, dapat siyang magpapako sa cross upang siya magbayad sa ating kasalanan. Ipako dapat siya sa cross, mamatay dapat siya sa cross. Kung hindi, yan ang kaparaanan ng kaligtasan ng relihiyon na ito. Paano ka maligtas? Sa pamagitan ng iyong gawa. Paano mo malalaman ngayon na kakabayad ka na sa iyong kasalanan? Palagay natin kasalanan mo, makapatid, 1,000. Tapos ilang kabutihan ang gagawin mo? Pangalawa, nai-record mo ba kung mula nung isinilang ka, ilang piraso na ang nagagawa mong kasalanan? Para malbilang mo din kung ilang piraso na ang nagagawa mong kabutihan bilang pangtapal, pangtabon sa mali mong nagawa. Di ba? Alam mo, mga kapatid, nagkatawang tao siya sa isang plano ng kaligtasan. At hindi mo pwedeng murahin yung salitang nagkatawang tao siya. Hindi mo pwedeng tutulan yun, mga kapatid, dahil ang tawag sa iyo ay Antikristo. Basahin natin, mga kaibigan, mga kapatid. Pangalawang Juan 1:7, purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Antikristo ang kalalabasan ninyo. Pangalawang Juan, kapitulo 1, versikulo 7, ang sabi ay ganito. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Sapagkat maraming mandaraya na magsisilitaw sa sanlibutan. Sapagkat, bakit sila naging mandaraya? Bakit sila tinawag na mandaraya? Ano bang bitbit nilang mensahe? Ano bang paniniwala at pananampalataya nito mandaraya na ito na lumitaw sa sanlibutan? Na hanggang ngayon, nandito pa sila eh. Sapagkat maraming mandaraya na nangagsisilitaw sa sanlibutan. Sa makatuwid ay ang mga hindi nagpapahayag. Ano daw? Sa makatuwid ay ang mga hindi na nagpapahayag na si Hesukristo ay napaparitong nasa laman. Ito ang mandaraya at Antikristo. Sino daw yung mga taong mandaraya sa sanlibutan? Ano daw ang bitbit nilang mensahe? Hindi daw sila nagpapahayag na si Kristo ay napaparito ayon sa laman. Hindi sila tumatanggap na may Kristo ayon sa laman. Ibig sabihin, mga kapatid, yung Kristo ayon sa laman na yon, napaparito. Saan siya galing, mga kapatid, kung siya'y pumarito? Saan, ano ang pinanggalingan niya? Basahin natin, mga kaibigan, mga kapatid. Ang kalagayan niya sa kanyang pangalawang estado sa buhay. Hebrew chapter 10, verse 5. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Itong Kristo, mga kapatid, na ayon sa laman, meron siyang dating pinanggalingan nung hindi pa siya napaparitong ayon sa laman.
Kapag hindi mo tatanggapin yung kaniyang pagiging naparitong ayon sa laman at yung pinanggalingan niya bilang hindi pa siya napaparitong ayon sa laman, ikaw yung bulaang nagsilitaw ngayon, ikaw yung Antikristo. Ha? Sino siya? Kristong ayon sa laman. Napaparito daw siya. Kung napaparito siya, mga kapatid, ayon sa laman, hindi siya talaga laman nung panahong hindi pa siya naparito. Ha? Kung hindi pa siya naparitong ayon sa laman, hindi pa siya ipinanganak ni Maria bilang Kristong ayon sa laman, dapat kay panganak ni Maria. Kasi si Maria ay laman, si Maria ay tao. Dapat para maging laman ka, para maging tao ka din, ipapanganak ka ng isang tao. Ipapanganak ka ng isang babaeng tao, mga kapatid. Para tatawagin kang Kristong ayon sa laman. Pero may nauna doong statement, napaparito. Napaparitong ayon sa laman. Yung salitang napaparito, hindi siya taga rito. At kung hindi siya taga rito, taga saan siya, mga kapatid? Ano ang pinanggalingan niya? Basahin natin ang Hebrew chapter 10, verse 5. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang sabi po ng talata, mga kapatid, ay ganito. Kaya't, take note, kaya't pagpasok niya sa sanlibutan, pagpasok niya sa sanlibutan, sino ito, mga kapatid? Ay sinabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit ang isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Sino ba ang tinutukoy dito? Si Kristo ang tinutukoy dito. At si Kristo daw, sa pagpasok, kaya't pagpasok niya, saan siya pumasok? Sa sanlibutan. Ibig sabihin, mga kapatid, sa pagpasok, ibig sabihin nung hindi pa siya pumasok, hindi siya taga rito. Hindi siya galing dito sa sanlibutan kasi sa pagpasok eh. Kaya nung siya ay papasok na, ang tawag doon sa pangalawang Juan, Kapitulo 1, versikulo 7, napaparitong ayon sa laman. Si Kristo ang tinutukoy, sapagkat sa pagpasok niya sa sanlibutan, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit ang isang katawan ng sa akin ay inihanda mo. Kaya siya dapat, mga kapatid, papasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng katawan upang siya'y mamatay, upang siya'y mapako sa cross. Dahil kung hindi siya papasok sa pamamagitan ng katawan, mga kapatid, hindi siya mamamatay dahil ang Diyos ay walang kamatayan. At kailangan niyang gagawin ito dahil yan ang kaparaanan ng ating kaligtasan, mga kaibigan, mga kapatid. Kawawa nga yung mga balik Islam nating mga pagaritano ng mga Muslim, bulos ka na sa atin na palatutunan. This is comparative arguments. This is comparative reasoning. This is comparative theology. This is comparative premises. This is comparative doctrine. Kinukumpara natin ang ating mga katuruan kung paano maligtas ang mga tao sa kaparaanan ng mga balik Islam, mga kapatid. Ay gumawa ka lang ng mabuti, mga kapatid, ligtas ka na. Pero sa kaparaanan ng ating Panginoon Jesucristo, siya dapat ang magbayad. Siya dapat ang magbayad. Kaya pumasok siya sa sanlibutan, inihanda ang kanyang katawan. At doon sa paghanda sa kanyang katawan, mga kapatid, ano na ang mangyari? Doon na siya may kamatayan. Para tubusin tayo sa ating mga kasalanan, kailangan niyang gawin ito. Now, balikan natin, mga kapatid. Pangalawang Juan, Kapitulo 1, versikulo 7. Maging Antikristo ka dong. Pag hindi mo tanggapin na itong Kristo na ito nung hindi pa siya naparitong ayon sa laman, nung hindi pa siya pumasok, kung hindi mo tanggapin ang kalagayan niya ay isang berbo na Diyos. John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. Kung hindi mo tatanggapin yung kalagayan na yun nung hindi pa siya pumasok sa sanlibutan, Antikristo ka. I'm sorry, my friend. You are belong to Antichrist. Pag hindi mo tatanggapin ito. Pangalawang Juan, Kapitulo 1, versikulo 7, sapagkat maraming mandaraya na nangagsilitaw sa sanlibutan, sa makatuwid ay ang mga hindi nangagpapahayag. Yung hindi ng mensahe ba? Ano yung hindi nila pinapahayag? Ay ang mga hindi na nagpapahayag. Ito daw sila, mga nagsilitaw, mga bulaang propita ito, bulaang mga ngaral, bulaang ministro ito, bulaang leader ito ng relihiyon, bulaang leader ito ng mga denomination o mga sikta, mga kapatid.
Ha? Sapagkat maraming mandaraya na nangagsilitaw sa sanlibutan. Bakit sila naging mandaraya? Sa makatuwid ay ang mga hindi na nagpapahayag. Ano ang dapat nilang nagpahayag para hindi sila mapabilang sa mga bulaang propita o bulaang mga ngaral? Dapat ganito. Ay ang mga hindi na nagpapahayag na si Hesukristo ay napariritong nasa laman. Ito ang mandaraya at ang Antikristo. Paano ka makaiwas sa pagiging Antikristo? Tanggapin mo na naparito siya. Kung naparito siya, isipin mo muna, mga kapatid, ang panahong hindi pa siya naparito. Ano ang pinagmulan niya? Yun, mga kapatid, ang dapat magiging tanong. Ano ang pinagmulan niya nung hindi pa siya naparito? Natural, langit, mga kapatid. Kung langit ang pinagmulan niya at siya pala ay Diyos, na berbo na Diyos, yung kalagayan niya nung hindi pa siya naparito, hindi tao. Kundi siya ay Diyos. Kundi siya ay Diyos. Bakit ayaw niyong pag-aralan ito? At sa puntong iyon, sinabi ng banal na kasulatan na itong mga klaseng mga ngaral, ito yung naparitong mandaraya at dahil sila ay tinawag na Antikristo. Antikristo, mga kapatid, automatically. Ang mga taong hindi naniwala o sa pangalawang kalagayan ni Kristo. Actually, unang kalagayan niya yun Dahil yun ang talagang unang estado ng buhay niya. Pero ginawa ko na lang na yung pangalawang kalagayan niya kasi ang inuna ko yung pagiging tao niya. Pagpasok niya sa sanlibutan, mga kapatid, doon na. May katawan na siya. Pero alisin mo yung naparito. Anong pinanggalingan niya? Yun yung talagang ano niya, mga kapatid. Yun yung kanyang pinaka-identity. Yun yung talagang kalagayan niya. Mga kapatid, dito sa mundong ito, meron siyang expiration dito meron siyang limitasyon dito sa mundo. Sabi nila, 30 years old, 33 years old, 31.